Binagikos ng ilang opisyal ng ating gobyerno at ilang grupo ang babala ng China na huhulihin ang mga ilegal na papasok sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Desperado na ang China. Yan ang buwelta ng atin ito koalisyon kaugnay ng babala ng China na huhulihin na nila ang mga dayuhang manghihimasok sa mga inaangkin nilang teritoryo. Inilabas ng China ang kautusan matapos ang matagumpay na civilian mission sa West Philippine Sea. Sa ulat ng South China Morning Post, inatasan ng China ang kanilang Coast Guard na ikulong ang mga anilay trespasser kahit walang paglilitis. Hanggang 2 buwan daw pwedeng makulong ang mga mahuhuli. Ipatutupad daw nila ito simula sa Hunyo. Kinumpirma naman ito ng Chinese Embassy sa Maynila. Para kay Akbayan President at co-convener ng atin ito coalition, Rafaela David, ang banta ng China ay hindi lamang paglabag sa international law, kundi pag-amin ng China na epektibo ang ganitong klase ng akbang na pinangungunahan ng mga sibilyan. Hindi raw magtatagumpay ang China sa kanilang paninindak sa mga Pilipino. Sa halip ay mas lalo pa nitong palalakasin ang ating loob para ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo. Dapat regular at nagiging normal na nakakapunta ang mga ordinaryong mamamayan sa ating sariling karagatan sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy po tayo sa ating paninindigan dahil nakita po natin lalo pa yung ginagawa ng China, lalo na sa ating mga mangingisda. Nauna na rin sinabi ng Philippine Coast Guard na malinaw na iligal ang bagong patakaran ng China. Bukod sa Pilipinas, papalagan din daw ito ng iba pang bansang claimant sa South China Sea. Definitely, it's not just the Philippines that will be affected on this kind of domestic law na ginawa nila. What about the Vietnamese, the Malaysian, the Indonesian? No? Ayon naman sa isang security expert, kailangan nitong iprotesta agad ng gobyerno ng Pilipinas sa International Court. If they keep on pushing on this new law, they will have to struggle with the people power of the Filipinos, and they might see another Shannon incident at sea, this time in the West Philippine Sea. So I think they have to rethink of this new law because this is contrary to the international law and to the 2016 Hague ruling. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, ang agresibong pahayag ng ito ng China ay tahasang pagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Malinaw umano itong paglabag sa international law na sumasaklaw sa karapatan ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa South China Sea. Ganito rin ang saloobin ni Senate President Mig Zubiri. Sa isang panayam, sinabi ni Zubiri na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, partikular sa freedom of navigation, ang plano ng China na ikulong ang mga anilay dayuhang trespasser. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.